Yung pinakamahirap solusyonan, ang napili mong solusyonan, which is makabenta. Paano mo i-replicate yung business mo ng 100 times so that kumita ka na mas marami? Artie Morales is the CEO of WeTrade Innovative Solutions, a company dedicated to empowering entrepreneurs by helping them market and sell their products effectively. For example, you will be selling this. Paano mo ito ibebenta? For example, pangarap mong pumunta ng Paris. Kapag ito, laging nasa bahay mo, lagi mo nakikita, mas maa-attract mo na someday makakapunta ako ng Paris. Reframing it as an aspirational figure. Nagkaroon ako ng sobrang daming training, pero hindi pa rin ako makabenta. Pero ang pinaka-magical is so that kumita ka na mas marami. Ano ang pinaka-best practices mo? Isa sa importante rin na matutunan is because e-commerce is ever-evolving industry. Sales is a game of slight advantage. Konti lang yung baguhin mo, then panalo ka na sa competition. Sa dami ng pwedeng solusyonan na mga problema sa mundo, ang napili mong solusyonan, yung pinakamahirap solusyonan, which is makabenta. Paano mo ito nagagawa? Nagsimula ako na financial advisor. Isa sa pinakamahirap na ibenta, insurance. Nagkaroon ako ng sobrang daming training, pero hindi pa rin ako makabenta. Isa sa natutunan ko is kapag ka nakatulong ka raw sa tao sa mga problema nila, dun ka magkakaroon ng pera. So naghanap ako ng maraming mga trainings at talagang inaral ko, at isa sa solusyon na nakita ko, pagbebenta online. Pandemic that time, yung mga tao hirap makabenta kasi wala na nga mga face-to-face. Nahanap ko kung paano makakabenta online o digital marketing. Ang tanong, nakabenta ka ba? Sobrang dami ko pong naging benta sa online. And that time, hirap talaga bumenta lahat. Pero ako nakakabenta ako ng mga 10 hanggang 20 insurance sa loob ng isang buwan. Magkano ang halaga nito? Pagka yearly, mga 24,000 to 36,000. Pag mga monthly na binabayaran nila, mga 3,000 to 5,000 pesos. Pero meron ako nabenta nun na nagbayad siya ng 6-digit on the spot kahit na online niya lang ako nakilala. Maraming nagsasabi ngayon kaya nahihirapan sila sa pagninegosyo nila kasi nahihirapan sila sa pagbebenta. Ngayon, dahil ikaw naging expert ka sa pagbebenta, even if nung mga panahon ng pandemic, ang least priority ng tao yung insurance eh. Kasi syempre, ang kakailanganin nila at that time is food, medicine, shelter, basic needs. Paano mo ito nagawa? Ano yung prosesong ginawa mo? Una-una, kailangan nilang maintindihan na kailangan nila. Bakit nga ba importante ang insurance o yung produkto na binibenta ko sa kanila? Isa sa natutunan ko, it's not actually para sa kanila, pero para sa mga may iwan nila. That time, nakita ko, naintindihan ko yung produkto na binibenta ko, na ang produkto ko, hindi lang basta insurance na bibigyan ka ng pera kapag ka namatay ka, pero ito yung may iwan sa pamilya mo para hindi na nila poproblemahin yung pangkain nila sakaling mawala ka. Creating a need para sa binibenta mong produkto. Second step, yes, maraming mga financial advisor katulad ko that time, kung nagpipenta ng ganung produkto, pero bakit sila bibili sa akin? Isa sa ginawa ko, yung trust factor nila sa akin, yung social media presence ko, and value na binibigay ko sa kanila, talagang sobrang dami. I create webinars para mas ma-educate ko sila. I do one-on-one consultation so that maintindihan nila. At dahil sa ako yung nakikita nilang pinaka-credible na kuhanan nila, sobrang taas ng trust factor nila sa akin. And then third step. Marami nang gumagawa niyan kasi yan na rin yung tinuturo sa amin eh. Pero ang pinaka-magical is paano mo to gagawin ng sobrang dami o paano mo i-replicate yung business mo ng 100 times so that kumita ka na mas marami. Dito ko ginamit yung Facebook ads. Marami kasing nag-a-advertise ngayon eh. Nagsusunog ng budget sa pag-a-advertise. Ano ang pinaka-best practices mo? Bakit naging effective ang ads mo? Marami kasi boss ngayon na nag-a-ads ng para lang maran lang nila. Pangit yung creatives. Hindi nila talaga naintindihan. Sa kanila, ang intindi lang nila, maglalagay lang ako ng pera dyan, tapos kikita ka na magkakaroon ng sales. Well, in fact, hindi talaga ganun. Unang-una, dapat maganda yung offer mo. Pag sinabi nating offer, dapat irresistible yan. Dapat naintindihan nila na talagang para sa kanila yung ino-offer mo. Or else, kahit na mag-ads ka, kahit 100,000, 1 million pa yung ads mo dyan, masasayang lang at hindi ka talaga kikita. For example, you will be selling this. Paano mo ito ibebenta? Ibebenta ko yung pangarap nila. Tawag namin doon angle. Like for example, pangarap mong pumunta ng Paris. So ito yung first step mo sa pagpunta sa Paris. Ito na yung sign mo, bilin mo to, araw-araw mong dasalan para magkaroon ka na ng energy. Yung energy i-attract mo na. So kapag ito, laging nasa bahay mo, laging mo nakikita, mas maa-attract mo yung pagpunta sa Paris.
reframing it as an aspirational figure. Kasi madalas pagkakamali, sasabihin nila na maganda to, na gold to, nagawa to mismo sa Paris. Pero tatanungin ng mga tao, para saan nga ba to? Bakit siya mahalaga sa akin? Now, if ganun yung angle na ipapakita ko, everyday na makikita nila, kikiligin sila. Bakit? Merong meaning sa kanila to na someday makakapunta ako ng Paris. Paano pa ang angle na pwede mong kunin para mas magkaroon ka ng ad set? Sa pag-ads, ito yung mga elemento na kailangan natin. Number 1, yung offer. Pangalawa, yung target audience natin. Kailangan natin intindihin sino nga ba yung mga possible na bumili nito. Possible, ang mga gustong bumili niyan yung mga mahilig mag-travel. So ngayon, pag mag-ads tayo, meron tayong tinatawag na demographics. Pwede nating targetin kung sino yung mga mahilig mag-travel, sino yung mga nakapag-travel for the last 30, 60, 90 days, or pwede rin na merong mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Yung group of people, demographics nila. That's one. Pero pwede rin na broad. Ibig sabihin, wala kang tinatarget kung sino lang yung magre-react doon sa may ads natin. Pwede natin silang i-retarget. Para yung mga katulad nila, ang tawag doon mga look-alike audience. Example, nagbebenta ako ng insurance or probably some of you are selling network marketing or mga produkto. Paano nila ito dapat ibenta sa social media? Ngayon, boss, ang dami na namin binibenta dahil nga natutunan ko to sa insurance ngayon, sa e-commerce business namin. We have over 100 products na binibenta at marami rin kami mga brands na handle ngayon. In fact, last week lang meron lumapit sa amin na brand. Ilang boxes na yung binibili namin everyday at nabibenta namin simply because we understand paano mag-create ng offer na talagang magugustuhan ng target audience natin. Pero boss, isa sa importante rin na matutunan ng ating mga viewers ngayon is ano ba yung gagawin mo kapag ka naabenta ka na. So, importante rin yung sales process natin. So, ngayon, kung marami kang benta at hindi mo alam kung ano bang gagawin mo after, wala rin mangyayari sa negosyo natin. Example, nagbebenta ng food supplement. Paano ito i-advertise? Ano magandang angle? Ano magandang proseso? Una, sensitibo tong i-ads kasi ayaw ng mga platform na nagbebenta or merong mga claims about health. Pwede natin gawin, advertise natin ng ano ba yung mga maitutulong nito sa atin? Paano ba ito makakaiwas sa mga sakit na mararanasan nila? Like for example, gout. Instead na sabihin mo nakaagamot to ng gout, hindi ka na mahihirapang maglakad ng mahaba. Ngayon, sa gobyerno na mga nagre-regulate niyan, hindi ka nila sisitahin dahil hindi mo naman sinabi na pang gout to, hindi mo naman sinabi pang heart problem to, which is bawal talaga yan. But the benefit of it is binibigay mo sa kanila given na syempre yung mga ibebenta mo dapat FDA approved. Example, I'm selling damit, mga merch. Paano ko ito ibebenta? I have clothing line, it's called Starseed. Instead na magbenta ng polo na maganda yung quality for us given na yan, but ang binibenta namin is lifestyle. And we have influencer na like for example, if dancer ka, we have DJ Lunyo. Ito community ko to. Kaparehas ko to si DJ Lunyo. Ito pala yung sinusuot niya, dito na ako bibili. Paano yung ads ninyo, no? Pinapakita kung paano niya sinusuot, ano yung lifestyle niya, at ina-associate din namin to sa sino ba yung mga kilala rin ng mga dancer. Paano kung wala ka pang budget? Merong mga AI na pwedeng magamit. Yung damit na suot natin, pwede tayong mag-generate ng itsura ng AI tapos ipo-photoshop na lang, nasuot-suot na nila yun. Before kasi maraming mga hindi ethical na practices. For example, kunwari ikaw boss RDR, lalagyan kita ng damit tapos hindi man lang ako nagpaalam sa'yo. Unethical yan. Pero ngayon, dahil AI lang yung na-generate na mukhang Asian, mukhang Pilipino, hahanap ka lang at nilagyan mo ng damit, hindi ka na ngayon unethical because wala ka naman ng ninanakaw na picture ng ibang tao. Example, nagbebenta ako ng mga home care, detergent, dishwashing liquid. Specifically, ano ang magiging itsura ng ads kung ang binibenta ko detergent? Ano ba yung mga pain points ng mga detergent? Possible, number 1, puro chalk. Number 2, hindi mabula. Ipapakita ko yung iba't ibang problema ng mga detergent. Ipapakita mo. Ipaparamdam ko sa kanila na ikaw din problema mo ba to? At pag nakita nila problema nito, magiging curious na sila. Ano ba yung solusyon na yan? Sometimes you need to innovate with the products because ang pinakamaganda ngayon is you have a new way to the old solution. Because sales is a game of slight advantage. Konti lang yung baguhin mo, then panalo ka na sa competition. Like for example, pares kayo na produkto na damit. Ang difference mo lang, meron kang VIP card. Exclusive yan. Konti lang yung dinagdag mo, and now, ikaw na yung choice nila. Ahead ka na with your competition. Paano kung ang binibenta mo is mga artwork, mga bagay na talagang may niche? Iba ang customer journey natin dyan. Because again, you need to build relationship and trust. Ang ibebenta ko is yung sarili ko. Kung ako yung artist nun. Pag ako kilala
akala ng mga tao, pagka nag-offer ako sa kanila, kukunin nila yun, maybe because maganda yung artwork ko, pero dahil ako yung gumawa nun. Creating your own community na maging content creator ka for high-end items. That's one way, maganda yan, content creator ka, because kung meron kang influence, mas mataas yung trust sa'yo ng mga tao, therefore mas madali silang bumili. But kung hindi mo kayang tumapat sa camera, hindi mo kayang magsalita. One way to do that is pataasin mo yung perceived value ng brand mo para ikaw yung maging go-to person dun sa may niche mo. Isa sa mga nauuso din ngayon ng mga method, sale, buy one, take one, 50% off. Tumatalab pa ba yun? Until now, gumagana pa rin yan. Pero imagine mo, boss, if everyone is doing that, how will you dominate the market? So if everyone is doing that, kailangan meron ka pang isang bagong ginagawa para matalo mo yung competition mo. Ano naman yung kadalasang mali sa mga nag-a-advertise? Tatlo kasi yung problema ng mga nag-a-advertise. Number one, overly excited. Hindi ko pa napiprepare lahat ng mga kailangan ko. Hindi ko pa nga naaaral yung market ko. Niran ko na agad yung ads dahil excited ako. Number two, overthinking. Inisip ko na paano ko ba ito mapa-perfect. Ang ending, hindi na siya nag-run. Hindi na nagkaroon ng negosyo dahil in-overanalyze, in-overthink niya na. At pangatlo, overly complacent. Nagkabenta na, okay na, lumaki na yung business natin, and then pinabayaan naman. Sa pag-a-ads natin, kailangan lagi mo siyang binabantayan, ino-optimize, at ito yung tatlong ways kung paano mo maiiwasan yung tatlong problema ng mga advertiser. Ang framework namin, tawag namin dito, boss, AYOS. Number one, initiate. Simulan mo lang. Tanggapin mo na una-una magkakamali ka talaga. Di ka magkamali, meron kang mga hindi alam na tsaka mo lang malalaman once na i-run mo na yung ads mo. Number two, optimize. Nakapag-run ka na, now makikita mo na nga kung ano yung mga hindi nag-work, palitan mo lang siya from time to time. And number three is scale. Dito mo na palalakihin yung budget mo, dito mo na pararamihin yung campaign mo. And very critical yung pag-i-scale because dito mo nasusunog yung pera ng maraming mga nag-a-ads. Simply because hindi pa nila na-optimize, hindi pa nila na-perfect yung offer nila, hindi pa nila nahihit yung tamang target nila, pero tinaasan na ng gusto yung ads budget nila. Kaya ang ending, nasunog lang yung ads budget nila. Bago tayo mag-advertise, number one, hanap kayo ng produkto na meron kayong basis na ito ay bebenta. Yes, very important. Secondly, bago mo ito i-run, kailangan maintindihan mo 100% what is the product. Number three, huwag kang maglalagay ng masyadong malaking budget. Magte-testing ka muna. And then, fourth step, look at the numbers. May assessment lagi. What worked, what didn't work, and how can we make it better. Tama. Dagdag ko lang, boss, no? Number 5, sales process natin. Yes, we can do it manually, but there's always better way to do it. Right now, meron kaming automation na ginagamit. Meron kaming mga bot. Hindi mo na kailangang isa-isahin na replyan lahat ng mga nagme-message. Imagine, boss, kung sa isang araw meron 3,000 nagme-message sa'yo. Gaano karaming tao yung kailangan mong i-hire kung wala kang bot? What if isa akong business owner and gusto ko na mag-quit kasi meron akong napakaraming produkto na hindi ko mabenta? Anong solusyon doon? If you have time, study the market. Sobrang dami nating resources na pwede. I myself, pwede akong magturo kung ano nga ba yung mga strategies namin, and e-commerce, napakabilis na industry niya. Ang bilis magbago. Maraming mga updates palagi, maraming mga bagong strategies na pwedeng gawin. Or number 2, pwede kang lumapit sa mga tinatawag natin na mga brand accelerator. Tutulungan kanila na mag-market at ibenta yung mga products mo. Para naman dun sa mga bumibenta na. Kung bumibenta na yung produkto ninyo, why not own it? White label it? Ilagay nyo na sa brand ninyo. Paano mag-establish ng sariling brand ng produkto? Dalawa kasing core competency yan. Number 1, like for example, nagbebenta ka ng product ng iba. Maybe ang meron kang skill kaya ka nakakabenta is sales and marketing. Alam mo kung paano magbenta. Pero kung magbibuild ka ng sarili mong brand, you need to master sales and marketing pa rin naman, pero kailangan mong matutunan yung brand building. Paano ka ba mag-aalaga ng mga customers mo so that they will keep on repeat buying? Pwede kang pumunta, maghanap ng mga supplier, at meron mga pumapayag na product mismo nila, papalitan mo lang yung label. Kailangan mo lang makipag-usap sa kanila kung ano ba yung gusto mong mangyari, ano ba yung product. But the problem lang with that, may mga cases na hindi mo pwedeng mapapalitan yung mga ingredients, formulation. The third level is ikaw na mismo yung brand. Ikaw na yung mamimili, ano yung formulation, specifics ng product na gusto mong ibenta. Ano ang pinakamagandang process para sa mga kababayan nating OFW na gusto magsimula ng e-commerce business? Marami, boss, ako naririnig na mga OFW na gustong mag-start ng business, sila nag-a-advertise doon, tapos mga kamag-anak nila dito yung nagpapak. Minsan, nagkakaproblema, napapabayaan. So ngayon, meron tayo dito sa Pilipinas na mga fulfillment center katulad ng WeTrade, wherein pwede na sila mag-advertise doon, pero
Pero yung ibang part ng business is WeTrade na yung gagawa para sa kanila. Like yung pagpapak, pagpapurchase ng mga item nila, at pagpapadala sa customers. Pati warehousing, sagot nyo. Meron na kaming warehouse. Gagawin lang nila, magsi-sales at mag-advertise. At ako na rin yung nagtitrain sa kanila personally. Ang pinakakailangan na lang natin dito is commitment. Time, money, and expertise. Number 1, kailangan mo kasi ng time para mag-aral, matutunan mo kung ano yung mga skills na kailangan mo, at time para i-execute lahat ng mga natutunan mo. Number 2 is money, but dito very minimal lang, boss, kasi kami nalibibili lang mga product para sa'yo. Number 3, expertise. Throughout the time, kailangan mong ma-master dito because e-commerce is ever-evolving na industry. Ngayon, ano po pwede nating i-offer sa mga viewers natin na problemado, nalulugi, gustong magnegosyo ngunit hindi alam kung paano mag-uumpisa? OFW, malayo sa Pilipinas, paano niya i-start yung pinag-aaralan niya ng negosyo or produktong ibenta dito sa Pilipinas? Napakahirap mag-start ng negosyo kung hindi mo alam kung anong gagawin at walang nag-guide sa'yo. Ang hirap din kung gusto mo mag-start pero wala ang pampuhunan. Pero mas mahirap kung OFW ka pero gusto mo mag-start ng business dito at wala ang makatulong. So meron kaming mga free webinars and trainings at meron kaming mga services na pwede naming i-offer sa inyo para makapag-start kayo ng business at mapalaki nyo rin yung negosyo. Kontakin nyo na ang WeTrade Innovative Solution. Libre ang coaching session via virtual event or via Zoom. Iniimbitahan namin kayo na i-like ang aming page na WeTrade Innovative Solution. Pwede nyo rin akong i-follow sa aking socials, Facebook, Instagram, and TikTok, RD Morales. At meron kaming exclusive na Facebook group na WeTrade E-Commerce Community by RD Morales. Napakalaki ng maitutulong mo sa mga aspiring business owners, sa mga kababayan nating OFW na gusto na nila talagang umpisahan yung pangarap nilang negosyo. Salamat, boss, sa pag-invite. Muli, maraming salamat mga boss, and God bless sa inyo lahat. RDR Talks, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.